Paano kung ginamit na ng Russia ang kanilang nuke? Ano ang kahindik-hindik na mangyayari? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Di na bago sa atin sa ngayon na merong nangyayaring sigalot sa Russia at sa Ukraine. At bilang isang ordinaryong tao ay dapat hindi pa rin tayo pakampante. Oo, hindi porkit malayo tayo ay di tayo apektado sa labanang ito. Ganun pa man, karamihan sa mga tao ay takot na takot sa iisang bagay. At ito ang nuclear ng Russia. Pero ang malaking katanungan, ano ang pinakatalagang mangyayari kung si Vladimir Putin ay pinindot na ang pulang buton? Ano ang mga dahilan para ito'y pindutin niya? At ano din ang gagawing ganti ng NATO kung sakaling gawin ito ni Putin? At ayan nga ang ating paksa sa ngayon. Kaya naman sit back, relax, enjoy. Mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago ko pang mga videong i-upload. At kung handa ka na, simulan na natin. Noong mga panahong inatake ng US ang syudad ng mga Hapon sa Nagasaki at sa Hiroshima noong taong 1945, ay naitala ito bilang 2 beses na kauna-unahang ginamit sa panahon ng digmaan. At ito'y nagdulot ng napakalaking pinsala di lang sa mga bagay kundi pati na rin sa mga tao. 120,000 na katao ang nasawi dito sa isang iglap at libo-libo pa ang binawian ng buhay matapos pa ang ilang buwan. At ang mga taong nasa 1 kilometer mula sa pinagsabugan ay tila nalusaw dahil sa heat rays. At ang iba namang tao na nasa 1.5 kilometer mula sa pinagsabugan ay nakadama naman sila ng flash burning at napakatinding pinsala sa balat. Maiba tayo. Sa ngayon, ang Russia ang pinakamaraming nukes sa lahat ng bansa sa buong mundo. At ang nakakatakot dito ay pinag-utos na ni Vladimir Putin na ilagay na sa high alert ang kanilang mga nuclear. Oo, tama ka. Anytime, ay pwede niyang pindutin ang buton bilang pagpapahiwatig na handa na nilang gamitin ang kanilang mga nukes. Pagbabanta ito ng Russia sa ibang mga bansa na tutulong sa Ukraine. Ngayon, magigimbal ka pag nalaman mo na kapag nangyari ito ay napakalaki at napakapangit ng epekto nito sa mundo. Ayon sa Russian nuclear policies ay merong konting basic principle si Putin para tuluyan niyang gamitin ang kanilang nuke weapon. Ano-ano ito? Una sa mga rason ay kung tututukan sila o gagamitan sila ng mga ballistic missiles. Ikalawa ay kung aatakihin ng kalaban ang kanilang military sites ay gagamitin nila ito. At ang pinakahuling rason nila ay kung mapagtanto o mapatunayan ng Russia na sila'y gagamitan ng conventional weapons ay di sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang nuclear weapons. Oo, tama ka. Ang Russia ay magla-launch ng nukes kung ang kahit isa sa mga miyembro ng North Atlantic Treaty o NATO ay makikialam sa digmaan sa Ukraine. At ang ganitong uri ng usapin ay ang nagsisilbing pamantayan sa maraming Western leaders na mayroong limitasyon ang pagtulong nila sa Ukraine. Pero ang lahat ng ito ay talaga namang magsisimula kay Vladimir Putin at sa isang maliit na briefcase na palaging nakadikit sa kanya sa anumang oras. Ito ay ang tinatawag na Cheget. At ito'y nakakonekta kay Putin patungo sa command network ng Russia's nuclear forces. Sa katunayan, di lang ito basta pipindutin ni Putin. Marami pa itong pagdadaanan. Itatransmit pa ang utos nito sa General Staff kung saan ito ang Central Military Command. Sa kabilang banda, ang Russian General Staff naman ay saka lang mag-launch ng nuclear missiles sa pamamagitan ng pagsisend nila ng authorization codes sa individual weapon commanders. At kung sakali mang masira ang command post, ay pwede pa rin nila itong i-bypass sa pamamagitan naman ng tinatawag nilang perimeter. At ito ang magiging daan ng General Staff para idirekta ng i-launch ang land-based missiles. At kung sakali man, na-launch na nga nila ito, ay aabotin lamang ng 30 minutes ang isang bansa kagaya ng US. Sa kabilang banda, kung ang mga missiles naman ay galing sa mga submarine na malapit sa teritoryo ng US, ay aabot lang ng 10 to 15 minutes bago ito lumapag sa lupain ng US. At kapag ginawa ito ng Russia sa US ay hindi ito basta-basta dahil ang US ay mayroong military space-based infrared system kung saan ito ay makakadetect ng mga missiles sa pamamagitan ng infrared radiations. At minuto lamang ang nilipas ay manalaman at maalarma na nga nito si Presidente Biden ng Amerika. At ang mga oras na rin na yun, sasabayan nila agad ito ng counter-attack. Dahilan para magpakawala na nga sila ng kundi lang daan ay mga libong mga aircraft at mga nuclear submarines.
Sa makatuwid ay sa bayan na ito. Kaakibat pa nito ang mga land-based artillery vehicles na magpapakawala rin ng napakaraming mga missiles. At kung iisipin natin ay napakatindi itong kaganapan. Isipin mo kung magpapakawala o magpapasabog ang Russia at Amerika ng napakaraming mga nuclear warhead ay talagang maraming sibilyan ang madadamay. Nung pinasabog ang Hiroshima at Nagasaki ay mahina pa yun kung ikukumpara sa char bomba na meron ng Russia. At talaga namang madidilit talaga ng mabilisan ng mga taong malalapit dito. Ayon sa estimate ay milyong-milyong mga tao ang apektado kapag nangyari ito. Ang nasa 1 to 2 kilometer mula sa pinagsabugan ay mawawalang parang bula. At ang mga tao naman na nasa 7 to 8 kilometer mula sa pinagsabugan ay mabubulag dahil sa nakakasilaw na liwanag ng pagsabog. At ang mga tao naman na nasa 30 km mula sa pinagsabugan ay matatamaan naman sila ng mga debris, radiations at mga alikabok na mula sa pagsabog. At kung ang lahat ng ito ay maganap, ito ay isang napakalaking dilubyo sa sangkatauhan. Kung ang Russia at Amerika ay pinasabog ang lahat-lahat ng kanilang mga nukbam, ang buong planetang Earth ay matatakpan na malauling na ulap o usok sa loob ng 2 linggo. At ang mga usok na ito ay haharang ito sa sinag ng araw. Dahilan para bumaba hanggang sa below freezing ang temperatura ng mundo. At ang ganitong senaryo ay aabutin pa ng 10 years bago ito tuluyang mawala. Kaya naman ang banta ng nuclear war ay talaga namang nakakabahala. Mas mainam na manalangin na lang tayo na hindi ito mangyari sa atin. Ang nuclear war ay hindi biro o laro-laro lamang. Ito ang plano ng US kung sakaling magkaroon sila ng gera nuklear ng Russia. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang nuklear ay ang pinakamapanganib na sandata ng mga bansa sa ating panahon ngayon. At kinababahala nga ito ng napakaraming mga tao. Ganun pa man, meron din namang mga tao na walang pakialam kahit na maggera nuklear na ang mga bansa. Well, sila ang mga taong mangmang sa usaping gera. Wala silang kaide-ideya sa kung anong dilubyo ang madudulot nito sa sangkatauhan. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga bansang apektado dito at sino-sinong mga papalag kung sakaling mangyari ang kagimbal-gimbal na digmaan? At ano kayang mangyayari sa mga tao sa mga panahong ito? Makakaligtas kaya tayo? Sa katunayan, ang mga bansang may sandata nuklear gaya ng US, Russia, Great Britain, China, India, France, Pakistan at North Korea ay sila-sila lang naman ang magpapamalas ng sandata atomika kung sakaling maganap ang World War III. At ayon sa Kripyot, 9 na bansa lang sa mundo ang merong halos 13,000 nuclear warheads sa kanilang mga arsenal. At sa 9 na ito, 2 lang sa kanila ang nagmamay-ari ng napakaraming aktibong nuklear at ito nga ang US at Russia. Ang mga nuklear ng US ay nahati sa may 3 aspeto, isang land, isang sea at isang air component. Ang land component ay tinatawag nilang LGM-30 Minuteman III Intercontinental Ballistic Missiles na may dulot na 40 ulit na mas malakas sa bombang pinasabog sa Hiroshima. Nakakubli ang mga bombang ito sa mga underground silo na anytime pa pwede nilang gamitin. Ganun pa man, kaya rin itong i-launch kahit na nasa malayo ang control center ng mga nuclear. At less than 5 minutes lang din ay kaya nitong magpakawala ng missiles na direkta agad sa pinaka-target. At ngayon, ito naman ang air launch ng nuclear warhead. Isasakay nila ang mga warhead sa Boeing B-52H at Rata Fortress at sa may D2 Spirits strategic bombers. At ang kagandahan dito, na pwede itong bawiin bago pa man mag-launch ang pinaka-missiles. At isa pa, ito rin ang nuclear carrier na hindi basta-basta madedetect ng mga radar ng kalaban. Sa kabilang banda, 70% naman ng nuclear warheads ng Amerika ay nagmumula talaga sa mga submarine. At ang advantage ng mga ito, mabilis nga itong kontrolin at napakabibihira itong madetect ng kalaban. At sa bawat isa ng mga submarine na ito ay mayroong karga-kargang 24 3-det intercontinental ballistic missiles. At kinukonsider na ang mga submarine missiles na ito ay napakadelikado kung nuclear war ang pag-uusapan. Ngayon, ano kaya ang mangyayari kung ang isa sa mga bansa ay nagpakawala ng nuclear weapon? At kung mangyari na nga ito, ay gagawin na nga ng US ang kanilang pinakaunang plano at ito'y protektahan ng kanilang presidente at pati na ang pinakautak ng defense.
At kung sakali mang wala sa may stationary command ang presidente ng US, ay kaya niya pa rin makipag-usap sa Pentagon gamit ang nuclear portfolio. At kapag inutos na ng presidente na mag-launch na ng nuclear, ay di dapat ito mababali. Ibig sabihin susundin nila ito kahit anumang mangyari. Pero paano naman kung unang namatay ang presidente sa unang pag-atake pa lang ng kalaban? Sino na ang magtutuloy ng mga utos? At sa ganitong senaryo, ang susunod na namamahala ay ibabase sa konstitusyon. Kung namatay na ang presidente, vice presidente ang papalit sa kanya. At kasunod niya naman sa listahan ng Speaker of House of Representatives. Ganun pa man, ang goal ng Russia sa mga oras na ito ay kubkubin ang teritoryo ng US at ang isang European countries ng NATO. Sa kabilang banda, mabilis lang din malaman ng US kung nagpalipad na ba ang Russia ng missiles dahil detected nila agad ito sa pamamagitan ng satellite. At kapag na-detect nga ito ng satellite, agad nga itong malalaman ng presidente at mabilis niyang ipapagawa sa mga tauhan niya ang protocol sa mga nuclear alert. Sila'y magpapadala ng mga airborne troops at mga sundalo sa iba't ibang teritoryo ng US. At karagdagan pa nga dito, i-alerto rin ng US ang mga tulog na nuclear bomb na nasa Midwest. At pati ng mga submarine ay high alert na rin nila. Tutungo lahat ng mga ito sa mismong Russia para wasakin agad ng mabilisan ng mga resources ng mga ito. Nauna ang Russia at syempre mas matindi ang gagawing bawi dito ng Amerika. At pag nagkabawian na, dito na nga ipag-uutos ng Russia na gamitin na nga lahat ang kanilang mga nuclear. At pag nagpalipad na sila ng maraming missiles, dito na gagana ang missile defense ng US. Ang missiles defense ng US ay laser. Oo, isa itong jet na may laser at titirahin ito ang mga missiles ng Russia para di na makaabot pa sa pinaka-target. At pag nakalagpas pa ang ilang missiles ng Russia, ay narito pa ang mga land missiles defense ng US. At ayon sa estimate, kaya nilang wasaki ng halos 56% ng mga ballistic missiles ng Russia. At syempre kalahati pa sa mga ito ang babagsak talaga sa destinasyon. At kapag nawasak na nga ng husto ang US, ay gagamit na rin sila ng buo nilang sandata nuklear. Ang mga nasa underground silo at mga jet American bombers, pati na mga submarine, ay ina-launch na nila lahat ng kanilang mga tinatagong nuklear. At syempre didepensa rito ang Russia, pero marami pa ring babagsak sa kanila. At matapos nito, ang presidente o ang isa sa mga successor kasamang isa sa pinakamataas na military personnel isasakay na sa may special na eroplano para tumungo sa lugar na ligtas at doon na nga rin nila itutuloy ang pagpaplano sa bansa. Milyong-milyong mga tao ang babawian dito ng buhay. Maraming masisirang bahayan at iba pa. At yung mga nakasurvive dito ay wala pa rin takas sa kamatayan. Bakit kamo? Dahil mamamatay din sila dahil sa radiation. At kahit pa ang mga bansang di kasali sa nuclear war ay maapektuhan din. At ayon pa nga sa pag-aral ng mga sayantipiko sa University of Louisiana ay kung sakaling magdigmaan ng Russia at NATO, apektado dito ang buong mundo. Dagdag pa nga nila, ang mga apoy na dulot ng nuclear explosion ay magiging usok at haharang sa sikat ng araw dahilan ng pandaigdigang sakuna. Mamamatay ang mga halaman at mga puno at magiyelo din ng malaking parte ng mundo sa unang buwan pa lang matapos ang nuclear war. Magkakandamatay ang mga isda sa ilang parte ng dagat at di na tayo makakarating pa sa mga malalaking parte ng dagat dahil magiyelo na nga rin ang mga pangpang ng mga bansa. Maapektuhan nito ang kalakalan ng pagkain at ang resulta maraming mamamatay sa gutom. Ayon pa nga sa mga research, ang resultang madudulot ng digmaan ng Russia at NATO ay tatagal ng 10 dekada. Oo, 100 years bago muling makarecover ang buong planeta dahil dito. At nakakalungkot lang talaga na dahil lang din sa katalinuhan ng mga tao ay masisira ang buong mundo at maraming mga tao ang babawian ng buhay.